Okay. So God is your source, not your job, not your business, not even the people who support you. God alone is the source of life. Kag siya lang, no, ang maghahatag sa imo, sa imong kinahanglanon, kusog, direction, and destiny. Sino sa inyo sa kadyang nga aga nagapangita sang direksyon sa imo kabuhi? Or nagakinahanglan ikaw sa kwarta? No, bakal mo sang bag-o naman nga mga uniform. I don't know kung kinahanglan pa ninyo yung uniform kay bag-o naman ang klase, no? And so many of us will look for our source in different areas. And yet God wants to remind sa kadyang aga nga siya ang imo source sa imo nga kabuhi. Sa kadyang aga, ayhan, no? Nalipat ka ayhan sa kadyang aga sa sini nga kamaturan nga ang Ginoo ang ginalinan sa tanan nimo nga mga kinahanglanon. But if you live like God is the source, you will walk in peace. May kung ang Ginoo ang imo nga source, may paghidait ikaw, may peace ikaw. Kay si Lord ang source ang imo nga paghidait sa imo nga provision, sang gahom kag sang imo nga purpose sa imo kabuhi. May iban sa aton sa kadyang aga, nagapanglakato, nagapungko lang kadyang aga, nga wala gid sang sense of direction sa iya life. You feel like nagabugtaw lang ikaw sa aga nga daw wara lang tipulos. And that's why so many of our young people these days, they want to kill themselves. Kay nga wala sila sing paglaom sa ila tagipuso. And I pray that this morning that you will have that sense of revelation, no, nga makita nimo kag maklaruhan sa imo nga ang Dios gusto maghatag sa tanan nimo nga kinahanglanon. Amen. So number one key is that God is the source of provision. Ang Diyos, amo na ang source ng imo nga mga kinahanglanon. Siling sa Philippians chapter 4 verse 19, and my God shall supply all your need. Hindi lang some of your need, kundi tanan nimo nga mga kinahanglan. I want you to think about that this morning. Ano ay yan ang kinahanglan mo subong? Ang laban-laban nga kinahanglanon naton subong kwartagid. No? Ano pa? Ano pang mga needs nimo? Bebe? Anong need nimo? Benta, kwarta mo na gyapon. Ano no? Boyfriend? Yes, God is the source. Amen. Kisa ano nagapawakot kita nga ang aton nga broken ko per me, Lord, how? It's because that we look for love and we don't pray for it. Do you pray for your partner? Na. Kay kung dindiin kita nagapangita sa atong mga pagpalangga, ang ending, we are broken-hearted. And we are lost again. And I pray that as you put your life no sa tsakto nga pundasyon, young people ka man, no kung tigulang ka na, tanan kita may mga kinanglan nga makita naton sa Ginoo. And that you will see your life na may purpose. Hindi nga, balik ka naman sa old cycle nimo. Balik ka naman sa broke nimo nga sitwasyon. You see kami, bala, no? Kung isa, wala na kami unod, wala na unod ang amon bulsa. Pero we know that God provides. And on that day, that specific day, wala gid nagalate si Lord sa paghatag sa iya nga provision. Tutuod na yan. Paglakat ko galing sa Bacolod, no, abi ko, atagan ako sa kwarta sa akong nga friend, nga business woman, no. And yet, ang akong ekspektasyon niya sa tao lang. And I found out gali nga invitation lang to gali. And because nga nag-expect ako no siling ko, Lord, hindi malakat gid ko ya. You know what? God provided for my travel for 4 days. Mga utod ko sa Ginoo. 3 kagabi ako rito sa condo unit.
Hindi pa ko ni katurog sa first day kay karamig-ramig sa andang aircon. No? Kag sa sinanga gabi, libre ako sang matcha. Ang matcha gali na. O kung mag-inom ka sang matcha nga sa cafe na wala, source of energy na gali. Abi ko green lang, kay ga-diet man ako. No, nga maka na ko sang something healthy. Ay abaw, hindi ako katurog sa first day sa condo unit. And so on and so forth, I see how God provided for me. And ang sukod sa akong nga friend is 1,000 lang, 1,000 per night. Pero ang kwarta ko, sa akong bulsa, pera, mga 800 lang duro. So, although naging hatagan ako sa discount sa akong nga friend, no, sa iya condo unit, no, kompleto, may Netflix ka, dako-dako ka TV, aircon, and so on and so forth, yung comfort for the night. But sa akon nga kapasidad, wala gikuya kwartaya. But you know what, mga utod ko sa Ginoo? God provided for me. Sa second day, no, my friend, ang isa kong ka-friend, no, wala ko man gina-expect na mag-atag sa kwarta. No? He gave me 2,000 pesos. So, may pang 2 days na ko. Last day na lang, 1,000 na lang kinanglan ko. Nag-pray ko sa Ginoo, Lord, I know that you will provide. No? So, natapos ng mga events, ginatinan ko. Somehow, nag-wonder ako, Lord, sa diin mo ihatag ang 1K nga kinanglan ko. And I was talking to a friend, no, a young disciple of mine dito sa Iloilo, pero dira na siya sa Bacolod, nag-start. Nagabihan kami kay, I was praying for him, I was ministering to him, and introducing him sa mga friends ko man, nga magapangamuyo sa iya. Tisinin ko bro, may kwarta ko ding 1,000, pwede mo nga pwede mo nga ipasulod sa akong GCash. And you know what, mga utod ko sa Ginoo, sa pagpasulod niya sa akong GCash, and tagan ko siya cash 1,000, bala mo kung pilang ginatag niya sa ako, 2,000 pesos. So the Lord provided for my need sa 3 kaadlaw sa kondo, pabalik rigya from Bacolod to Iloilo sa akong pamasahe, pilang daan ang pamasahe ko, 650 ang fast craft, no? Kaya dito ko sa ibabaw sa barko nagstay. Wala ko sa idalom, kaya doon tamaan ka, siguro mas mabalod sa idalom, no? I don't know. And the Lord provided for me throughout the journey. So, I want you to think about this. Kung wara, naging kamuti mga source, no? Kay sino ka mo nagadalagan? Kay 5'6"? Kay Sir Bombay? No? O kung sa mga friends natin, nga mga nagapautang, nga mga brothers and sisters, nga mga Muslim? O kung nagapangamuyo, kamuanay, sang inyo mga kinahanglanon? Sino nagapray? Na wala gid nagapray? No? So now niya, naipangamuyo kamuanay, Lord, I want to prove to me this day that you are my provider. Because, you know what, if you don't pray, wala ka man nagapangamuyo, no? Hindi man pagyatag sa imo sang Ginoo. Sakto? Kag kundi ka nga man kumakapit ka sa kung saan sa patalim na ikaw man lang ang masasaktan. No? You don't consider God as your source of your provision. And I believe that this morning, if you believe nga nagatuo ikaw nga ang Diyos ang source ng tanan nimo nga kinahanglanon, sa iya ka nay maluhod. Hindi sa tao, kung sino nga mga tao nga ginasaligan naton. The Lord is our source. You know what, when we started rigya sa business park, parang hagilap kami sang amon nga source, sang amon nga kuryente. Totoo na yan, kay siguro hindi kami kaintindi ang wiring rigya sa business park. No, hindi kayo makasustain sa amon nga setup, no, ng TV kag amon eh. And you know what? God provided us, si Tita Luisa, no, to provide us with kuryente. Di palakpakan tabi si Jesus, anay, palakpakan tabi si Lord.
You know, out of your own, wala man kami kilala. Ako, ragi ko ti kilala, Rigyan sa San Jose. Although gamay lang ng mga classmate ko sa una. Pero 20 years ako nag-stay rito sa Iloilo. Wala ko ti kilala, wala ko ti kung sinuman dyan nga dipindihan. But you know what? The Lord has been sustaining us dito sa family namon, dito sa Azurin subdivision, that God has been our source and our provider. And not only that, no? Wala man kami permanente nga mga obra, ang akong manghud, nagbalik pa sa school niya. No? The Lord has been our source. Totoo na yan. Wala kami gipabayaan sa Ginoo. Nag-share pa kami sa among blessings. Amen? Nadumduman nyo, last 2 years, nagpakaon pa kita sa mga bata. Out of an empty pocket. Simply because we can choose namon or we choose to serve the Lord. And sometimes, no, kita, nagkakalipat kita nga ang Diyos, ang source, ang aton mga kinanglanon, amo na nagahimo kita sa mga desisyon nga hindi makasustain sa aton. Kakabay pa ka dyan nga aga, panunduma kung sinukit ang nagkinalinan sang imo ginhawa, sang imo nga manggad, kung may manggad ka man subong, diin nagakadto ang mga manggad mo sa imo kagalingon lang, o kung are you becoming a blessing to others? I believe yung mga utod ko sa Ginoo, may purpose nga, may business ka. May purpose nga ginatagan ka sa Ginoo, sa sini nga mga butang, hindi lang para sa imo kagalingon, kundi nga ikaw mangin blessing sa iban. You see, God doesn't want to bless you because kung i-bless ka man sa Ginoo, hindi ka man ready to let it go. Amen? Kinanglan niya nag-overflow ang aton mga blessings. Sino gusto i-bless ni Lord? Raise your hand. No? Gusto mo maging blessing? Kinanglan nga mangin source ikaw sang blessing sa iban. Kasi kung i-bless ka sa Ginoo, mapundo man lang ang blessing sa imo. Patay. No? Because whenever God entrusts you with something, He wants you to be faithful with that. Along with that is that you will be able to share it with others. And sometimes when you share it with others, it requires you to sacrifice. Kasi nagkapamangkot kita, no, Lord, gintugruan ko man si wala man kabalik sa akon. I believe yan nga ang Diyos natin, hindi ka magpautang sa imo. Whenever you release the blessing of God sa imo kabuhi, hindi pwede nga hindi magbalik sa imo. Maybe hindi mo makita in the form of money, but it will be in a form of something that is very significant sa imo. Malipay ka gid. Good health. No? Mga ginawa ka pasubong, wala ka sakit. Ang iba, vegetable state na dito sa hospital. Ikaw, grabe na ang imong energy. Ibig gani ka dyan aga, no? Grabe ang init. Pero ang Diyos, wala gid nagpabaya sa imo. Kabay pa nga makita natin ang blessing sa Ginoo nga nag-overflow sa aton. Because God is the source of everything that we need. And that God wants to use every blessing that we have so that we can forward His kingdom. Amen? Nagapati ko yung mga utod ko sa Ginoo, nga ikaw kag ako, hindi lang si pastor. Ang problema, subong sa sininga sosyedad, nag-focus kita to sa mga Santo Papa, sa mga, kung sino nga mga leader. Focus ka sa imo kong galingon, paano ka gamiton sang Diyos. No? It just so happened that kami ng mga pastor o kon mga leader, no, we decided to do it full time and surrender to God. Pero ikaw nga may mga bata ka, nga may mga gimbutang si Lord sa imo kabuhi, nga imo dapat tatapon. How are you doing it? Are you doing it excellently? No? There was a recent viral ara sa Facebook, subong sa TikTok, no, there was this influencer nga naghambal sang malain about
about sa isa ka cafe. Ang ina nga cafe, kinakatuan ko kita sa college ko. No? Permi ko permi kami nag-discipleship sa coffee break. Ang balon na lang sa coffee break. And there was this fat lady and I called her fat but I'm not body shaming her. Fat man ako. No? Pero, and she would say negative things sa sini nga coffee shop. And somehow, doon nag-stir up sang anger sa ako, hindi ko maintindihan. Kaya nga, that was my place to go. When I was in Iloilo, totoo na yan. Coffee break, gina-permi. Actually, pag puli ko dire, ginatagan ko sang akon nga disciple sa Iloilo sa coffee break ng chocolate, no, before I come here. You see, no matter how bad people, ang ila reaction sa imo, kung ikaw kilala mo ang imo kaugalingon, kag ang mga tao sa palibot mo nang blessing ka, hindi pwede nga hindi mag-work ang blessing sang Diyos sa imo kabuhi. Amen? Hindi pwede nga hindi ka pagdipindihan sang Diyos. I don't know why I'm saying this, but some of you nagambal kay biktimagin ako sa mga tao sa palibot ko where you can decide sa sining aga when you trust Jesus as the source of your life, as the source of your provision, that God is going to provide for all your needs. Hambal sa Biblia, ang ibasa natin kagina, and my God shall provide and my God shall supply, sa isa ka version, provide all your needs according to His riches and glory. And I believe that this morning is that God wants to tell you nga akuya ang source ng imo mga kinahanglanon. Palapit ka sa akon. Hindi ka dito sa makundiin ng mga lugar. Ako ang source ng imo nga joy. Hindi ang imo ilimnon. Hindi ang imo droga. Akon ano nga mga bisyo. Ang mga utod ko sa Ginoo, si Lord yung source ng kalipay naton. Tuod na iya. Ang matudtuod nga kalipay makita sa Diyos. Galing hindi kita nakambal, kay wala naton nakita siya as the source of everything that we need. Amen. Sino sa inyo hindi mabuhi kung wala soft drink sa iya kabuhi? Raise your hand. Ako dati, ako na. Hindi ko yung mabuhi ya. Pag-abot ko rin ya. Kung makita nyo kung Sunday, before mga 1 month ago, kada Sunday gitna, I would go to 7-Eleven and buy Monster energy drink. Kay feeling ko, grabe ang energy ko kon. Dito, ako nagainom. Somehow nagsalig ako sa amuna. Later did I know that I can still be energetic without this sugar in my life. Amen? Kaya wala kakabalo, mga utod ko, ang ini nga mga pagkaon, nga ginang-intake naton, mga gadipet kita sa sini nga mga butang for our comfort, doesn't really sustain us, but makes us sick and depressed. I believe mga utod ko sa Ginoo that it's time to turn to God for everything that we need. Sakto man niya akong ginawali, guys. God is the source of everything you need. Amen? Kaya kung makita natin ang truth na nabala, kay uon gid sang Ginoo ang aton nga life. We will no longer depend on things, but we will work as if we're working for God. We're doing things for the glory of God. Amen? God is the source. His supply isn't based on your salary. Ang pag-supply sa Diyos, wala nagabase sa imo si sweldo o kung sa imo nga sitwasyon. It is based on His glory and goodness. Ang himaya sa Diyos. Sa sininga butang ayhan, when God provides for you sa imong mga kinanglanon, mahimaya ayhan si Lord. You see, when you depend on God, He gets the glory. And I believe that God will supply sa tanay nga mga kinanglanon natin. Number one, palapit kita sa iya.
Kaya tagan niya kita sang idea, sang strategy kung paano natin obrahon ang kabuhi natin. Hindi nga magpinalagpat lang kita sang aton pangabuhi. Lord, amo lang ni imuon ko, amo lang ni imuon ko, kag wala kakabalo sang gusto sang Diyos sa imo kabuhi. Ang iban sa aton, sige lang Lord, kay palangga ko siya, team of the nine na lang kami, wala na nagkonsulta sa Ginoo kung ano ang obrahon sa imong life. Nga dapat may kasal gali. I want to remind everyone na ga-exist ang kasal because gusto ni Lord nga ang imong kabuhi, ang inyo nga pag-upot, may blessing niya. And once we run away from God, run away from His decrees sa aton mga kabuhi, sa isang iyang mga sugo sa aton kabuhi, we run away from the source of blessing. Your life will not be blessed without God. I want to tell you that. You see, when you are blessed, you are empowered by God. Kasi mga kapatid, sino sa inyo may mga talagko, ng mga dreams sa iya kabuhi? Gusto mo mangin architect, gusto mo mangin teacher, gusto mo mangin businessman, businesswoman. Without really the Lord, hindi ni mo fulfill ang handom sang Diyos sa imo kabuhi. You have to partner with God. Amen? Sino rin nagka-partner sa Diyos sa iyang business? Amen? Ang mga bata, hindi ni sila makahulag, makabakal kung wala ang ilang mga ginikanan. Kita ng mga kabataan sang Diyos, we need to depend on God. Hallelujah. Si Abraham sa Genesis chapter 22, when Isaac asked, "Where's the lamb?" Di na tayo ang imo ihalad. Nag-reply si Abraham sa iyang bata nga wala siya kabalo nga amo na siya si Isaac gali ang ihalad. God will provide. Can you tell your neighbor this morning, God will provide? Kung ano man ang ginapangita mo nga balaklon, I want to tell you this morning that God will provide. Hallelujah. When Jesus fed the 5,000, natugtuman ninyo ang storya sa milagro ni Jesus. Hindi niya siya storya lang, storya ha. This is true story that He fed 5,000 people only with 2 fish and 5 loaves of bread. Jesus made the miracle. And this Jesus that we serve is able to do it sa una, piti niya, mag-provide sa imo. I remember one time dito sa Iloilo, because nga napatay ang amon nga tatay, motorcycle accident. And I was forced to work, Nag-school ako actually sa isa ka university dito sa Iloilo. I was doing ministry, nag-serve ako sa church. But I have to work because I have to support my family. Suportahan ko man ang ako kaugalingon. I remember one time may 5 pesos lang po bilit sa akong nga bulsa. Nag-jogging ako. Nag-jogging lang ko alin sa Haro, pakadto sa Esplanade. Sa tunga-tunga sa akong jogging, may babae na nangayo isang 5 pisos sa akon. Or isang kwarta sa akon. Hambal ni Lord sa akon, Mar, ihatag ang 5 pesos mo. 5 pesos na lang nabilin. Wala na ko panyapon that time. Siling ko, Lord, kung hindi man dyan kinchakto sa akin nga titi, kaya nga ang titi yata, 7 pesos, 6 pesos that time, sa jeep, padto sa Haro, Ituguro ko lamang, sige, So I gave my 5 pesos, knowing that after that, I have no food, wala na ko pagkaon, wala na tanan. Inatuguro ko lang ang 5 kapisos. And lo and behold, sang akon nga paghatag sang 5 kapisos, after 20 minutes, naka-receive ako sang isa ka missed call o kung tawag sa akon nga phone. Kag balaan nyo kung ano ang tawag na to? Gintawgan ako sang akon call center nga ginatagan sang akon nga resume.
To make the long story short, I became one of the employees of one of the biggest paying nga call center dito sa Iloilo. And God gave me a job. You see, we need to understand na ang kwarta naton, ang tanan nga ginaara sa aton, hindi niyang source naton eh. Ang source naton, ang Diyos nga nag-provide sa tanan nga mga kinahanglanon naton. Kisa nagaduda kita, no? Tutuod ka ihan nga Diyos sa akon kabuhi. I want to tell you and I want to testify this morning that this Jesus that we believe is a real Jesus. He's a real God. He's a real provider sa imong mga kinahanglanon. Wala nagabutig ang Diyos. Hindi butigon ang Ginoo. Maghimo siya sa promise sa imo. Tutuuron niya nga i-fulfill ina nga promise sa imo. Amen? He's not a God who is a lying God. He is the God of truth. And when He says something, He will do it. When He says He will provide, He will provide. So whatever your needs sa kadyang aga, palapit ikaw kay Lord. Hindi ikaw maghuya-huya sa iyang presensya. Luhod ikaw, ibii. No? Because everything that we need comes from His hand. Amen? Point number 2 is that God is the source of your identity. Psalm 139 verse 14, I praise you for I am fearfully and wonderfully made. There was I think it's ano kayo tawag sina ang daw picturean ba lang baby sa sulod? Ano tawag sina? May ultrasound nga bago lang naging pagwa, no, nagakalat sa internet. No, nga ang ultrasound, kinpakita ang itsura sa baby niya, pero may kamot nga nakita sila sa ultrasound. And they were, kagang babae nga nagabusong sini nga bata, no, nagapangamuyo per mi, Lord, kabay pang imo kamot, mag-uyat sang akon nga baby. It was so shocking, no? Because nga sa pag-CT scan, no, sa pag-X-ray sa itsura sang bata, may alima nga naghapot sa itsura sang bata. You know what, in the Bible, you know that in the Bible, in Psalms 139, no, kag sa book of Isaiah, no, that God gina-describe kita ang Diyos nga ang iyang hand nag-form sa imo kag sa akon. You see, God's hand formed you. Before you were born, may plano na madaan ang Diyos sa imo. Amo na gani gina-mention nato per Jeremiah chapter 29 verse 11. For I know the plans for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you a hope and a future. Naintindihan niyo mga utod ko sa Jose Antique? Naintindihan tanitanan? God is the source of our identity. Hindi sa mga young people, hindi sa ginahambal sa media, no? Kung anong nabatyagan mo, amo na ang identity mo. No. Your identity comes from God. Amen? Ang imo nga pagkilala sa imo kong galingon, no? Hindi lang amo na ang imo identidad, kundi ang ginhambal sang Diyos parte sa imo. God is the source of your identity. Let me clarify sa kadyang aga. Hallelujah. Thank you, Jesus. God is the source of everything that you have, including your identity. Thank you, Jesus.
God is the source of your identity. You are not what the world says you are. Not what your failures say. You are who God says you are. Si Moses sa Exodus chapter 3 to 4, Moses said, I can't speak, Lord, pitla ako, nga ang suguon mo kuha. Siguro ang paghambal ni Moses, no? Kilala niyo si Moses? Siya ang gisugos ang Ginoo nga maghilway sa mga taga-Israel, no? Sa captivity sa Egypt. Siya ang may istorya kay Paraon, no? Nga palayaon o kung set free ang mga katauhan sa Ginoo para manging isa sila ka nasyon. Hambal ni Moses, Lord, ako suguon mo, pitla sa akon, no? Sino sa inyo kabaptis ang pitla? O kung sang bata, ay hindi kambal. And then, yet God replied to him, no? Sinuhaw ang nagimo sa imo nga bibig. You see, identity is not about your ability. Abi nato ng mga talents naton kita ina. No, hindi lang nga muna. Ang identity naton, it's about who sent you. You see, kung abilidad mo man magluto, abilidad mo ba sa ito? Abilidad magchismis. Hindi, amo na. Kung ano man ang imong ugali, kung abilidad, no? Part lang ina sa imong identity. Pero, it's not about your ability that you will overcome. It's about who created you and who sent you. Si Gideon sa Judges chapter 6, no? Gideon said, I am the least. God said, you are a mighty warrior. Balan niyo kung ano ka is ganan nga warrior si Gideon, no? Actually nalantaw na naton diri sa aton nga movie, no, sa aton nga super book, no. There was a 3,000 nga nag-volunteer sa army sa Israel. Pero hambal sang Diyos kay Gideon, tamaan inakadamo. Buhi ni. Until from 3,000, pila na lang kabilog, 300 soldiers. And you know what? Even 300 lang ang nagupod kay Gideon. You know what happened? Nagdaog sila sa ila nga kaawan. You see, it's not about who is with you, it's about who or the God that is with you. Amen? Hindi sa mga upod mo, kundi kung sino ang upod mo nga nagaupod sa imo wherever you are. I believe mga utod ko sa Ginoo, bisan hindi niyo pagsapakon sa bungaga, mawali, makugyapon sa punong sa Diyos because I know who is with me. It's God. If you listen to the preaching this morning, you know, kag mag-apply sa sini nga mga pulong, better ka nga the Lord will work sa imo nga kabuhi. Ginapag-grow ka sa Ginoo, kung di ka lang magsapak, okay man. Simply because that I know that God is speaking this morning sa imo kag sa ako. Pag gusto sang Diyos nga magdipindi kita sa iya, hindi sa aton ikasarap, hindi sa aton talent, hindi sa kung pila ang followers ta, hindi kung kay sino kita bata, kundi sa aton nga Diyos nga ginaalagad natin. Amen? Every one of us should know who we are in Christ Jesus. Kung ano ang gidaog sang Diyos. So stop labeling yourself sa imo nga nagligad by your past. Live boldly in your God-given authority. So many people these days, nagkakabuhi lang sila pero hindi nila kilala ang Diyos na nagtawag sa ila. Kabay pa kasi sininga aga, you can truly say that you are walking in God's purpose. That you are walking in God's provision. That you are walking in your identity bilang anak sang Diyos. Kung nag-consider ka gitman na anak ka sang Diyos. Bisan ano pang reliyon mo, bisan ano pa ang imong gimpatiyan, kung hindi ka bata sang Ginoo, hindi ka bata sang Diyos. Kung wala mo ginbaton si Jesus sa imong tagipusoon, kung wala ka pinalagpat ka lang sa imong spiritual life, how can God honor you if you're not honoring Him sa imong kabuhi?
Pero if you are considering that you are a believer of Christ, na nagapati ka sa Diyos ng ginawali sa kadyang aga, then God will provide a breakthrough sa imo kabuhi. I don't care how broken you are. I don't care how sick you are. Magpanawag ka sa pangalan ni Jesus. May ara ka nga kaluwasan. May ara ka nga sabat sa imo nga pangamuyo. So this morning, I want to challenge you. Sino ang source sa imo nga kabuhi? Kag ano nga level sa pag-serve nimo ang imo gino-offer every day? Basi 10% lang ang iya sa Ginoo, imo tanan. No? 10% lang sa oras mo. Kabay pa, everything that we do, bisa nagaluto ikaw, but when you do it for the glory of God, Lord, this is for you. You know you are worshiping the Lord. And I pray that in every decision that you make, bisan sa ginahambal nimo adlaw-adlaw, no? Kabay pa ang imo nga paghambal, no? Mangin blessing ikaw sa imo palibot. Praise the Lord. Knowing that God is the source of your provision and your identity. Lastly, God is the source of your strength. Sino sa inyo nakaagi sang panahon sa imo kabuhi na talagang ayaw mo na? Sukong-suko ka na. I give up na. No? Hambal sa Biblia, the Lord is the source of your strength. Hambal sa Isaiah chapter 40 verse 29 to 31, saying nga, He gives strength to the weary and increases the power of the weak. Sige, siya ang naghahatag sang kusog kag kabakod sa mga maluya. Kag ginapabaskog niya pagkit ang mga maluya kag mga naluyahan. Hallelujah! Hambal sa Ginoo sa kadyang aga, you don't have to be strong all the time. You don't have to be strong all the time. I don't know why I'm saying this. You don't have to be strong all the time. Kasi sa totoo lang, hindi ka man strong. Maluya ka, maluya ako, ikaw kag ako maluyagin. God never asked you to be self-sufficient. He called you to be God-dependent. Magsiling ka nga God-dependent, nagadepende ka sa Ginoo sa imo kusog kag kabakot. And I pray that you will not be independent from God. Mambal ka nga loko, wala ang Diyos, okay lang. Hindi, pwede mo na ang klase nga pagkabuhi mo tungkol sa Ginoo. Gusto ni Lord nga ikaw magadepende sa iya, hindi sa imo kusog, kundi sa kusog sang Diyos nga ara sa imo. Amen? God-dependent people. And I believe that this morning that is God's message. When you need strength, when you need hope, everything that you need, when you need to claim who you are, palapit ka sa Diyos. Palapit ka kay Jesus. Wala kundi nagawali sa kung ano nga reliyon. Nga dapat amuning umanib ka sa ganito or magsimba ka sa ganito. No. I want you to come to God and really encounter the Lord. Because when you encounter God, your life will never be the same. Hindi ka mangindaan ni mga ugali, daan ni mga attitude, kundi pag-uhon ka sang Diyos. Ang pamangkot sa kadyang aga, sino ang maisog na gusto magsunod sa Ginoo? Because ang pagsunod sa Diyos, hindi na siya joke-joke lang. Nga kadya, excited ka sa rumaan, wala rin. Na parehas kang imong ex sa una lang. No? Sa una lang, excited. Pero hindi maka-sustain sang relationship. Amen? God can sustain the relationship. If you want to serve Him fully. And I have to learn that the hard way. Pero sang na-inlove ako sa Ginoo, no? Dito na nag-consistent. Ang akong life ga-fluctuate man sa una, no?
Pero sa totoo lang, kung kintapik mong imo kabuhi sa Diyos, nagambal ka, Lord, this time I will be serious. Ma-find time gid ikaw, sang oras nimo, sang tiyempo nimo para maalagad siya. And that's why our church exists, because we want to challenge hindi lang mga bata, kundi mga nanay, mga tatay, na mag-rise up sila. Mag-rise up sila hindi lang beyond religion, kundi na i-pursue nila ang Ginoo sa ilang kabuhi. Magsunod sila, mag-alagad sa Diyos. Hindi pwede nga mahambal ka sa Ginoo nga, ay ti Lord, lain akong religion, dyan lang ako. Gusto ni Lord ka mag-move forward ka, magamba ka, Lord, 100% kasi mo, whatever you say, I will do. I will no longer hold back sa akong kaugalingon. Because the reality this morning, last na lang, hindi ako akig ha, is that Jesus is coming back. Mabalik si Jesus. Naintindihan yun Business Park, naintindihan yung mabalik si Jesus? Kamurigyan sa likod, naintindihan yung mabalik si Lord? Ano ayhan ang kabuhi ni mo sa atubangan niya sa iyang pagbalik? Actually, makita man ni Lord ang kabuhi ta subong. Are we really serious in serving God? Hindi pwede na mapabungol-bungol ka lang sa kadyang agang hindi ka lang kabati. Di batian mo gid ang panawagan sa pagpalangga sang Diyos sa iyo. Amen? And I pray that this morning as we serve God, bisan nagapamati ka lang kadyang aga, I believe ya kung taputon mo si Jesus sa kadyang aga, hatagan niya kasang bag-o nga kabuhi. When you surrender your life to Christ, haba sa Biblia, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old thing is gone, the new has come. Kamo nga mga ginastress, mga nanay, mga tatay, na nakapoy na sang inyo kabuhi. Palapit sa Ginoo. Iluhod sa Ginoo. Get so much strength from the Lord, and He will strengthen you. Amen? Kamo nga mga kabataan na naghahandom kamo sang madalagko nga mga butang, hindi inyo madapot ang inangahandom kung wala si Kristo nga nagaupod sa inyo. Amo na gani ambal ni sino na gani nga basketballista, I can do all things through Christ who strengthens me. And the context sina is that makuntinto ko kung diin ako ibutang sa Ginoo. Pero makayanan ko tanan because nga si Kristo nagaapuyo sa akon nagipusoon. Sa kadyang aga, magapangamuyo kita, I believe that God has spoken to you. Pero kung gusto mo pagid, nag-hunger ka pagid, sa more sa Lord, you can join us dito sa Azurin Subdivision, alas 3. Maluto pa kami spaghetti, gani, para sa inyo if you want to come. 3 o'clock dito sa Azurin, sa Metro City Church. But this morning, if you want to really reach out to God, mga muyo kita, simple lang ang pangamuyo. Seryosohan lang si Lord. Because God is serious with you if you are serious with Him. Ma-pray kita sa kadyang aga. Everyone bow down, close your eyes, just pray. Hallelujah. Lord Jesus, sa kadyang aga, Lord, ginahatag na mo liwat ang amon nga kabuhi sa imo. Ang amon tagipusoon sa imo. Lord, ginakilala namon Ginoo, ikaw ang source ng siningatanan. Ang amon negosyo, ang amon ginakaon, ang amon ginabakal. Ikaw, Lord, ang source sang tanan. And Lord, this morning, we want you to sit at the throne of our lives. Pungko ikaw sa trono sang amon tagipusoon kag sang amon kabuhi. Ikaw ya ang amon itipong. Ikaw gid Lord ang amon manginhari, Dios kag kaluwasan, mangin manluluwas namon sa amon kabuhi. Lord Jesus, take over, O God. Hindi na kaya namon sa amon sarili lang kaugalingon lang kusog, Lord God, but Lord, we can do it with you. So Lord, we thank you, God. Lord, you see our hearts. And Lord, we thank you, God, that even today, may kaluwasan kami sa kadyang aga. Kag may paghidait kami, kag may paglaom kami, knowing that you are the source of everything. Salamat ni Jesus. Lord, we love you today. We praise you. In Jesus' name we pray. Ang tanan magasiling, Amen.
I believe that as you pray that prayer, God is beginning to start the work sa imong heart. Hindi aksidente nga ikaw nagapamati ka dyan aga, kundi may purpose gid si Lord sa imong kabuhi. Amen? Do you believe that God is your source? Yes? Can I hear aloud, hallelujah, from the front to the back? 1, 2, 3. Hallelujah! Praise God. No, God is so good. Amen. Sa kanya nga hapon,